Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Pagkatandaan ninyo, ang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama ay siya lamang niyang ginagawa, at ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak." So makikita natin, may pagkakapantay. Dahil kung anong ginagawa ng Ama, ganun din ang ginagawa ng anak. The Son has a divine nature. Banal na kapangyarihan na ating matitingnan, ating malalaman. Dahil bakit siya pinantay? Kaya sabi ko kanina, tayo ay mayroong iisang Diyos. Iisang Diyos na may tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Three distinct person, but co-equal and co-eternal. Kaya ang title, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pare-parehas silang Diyos. Isang Diyos na mayroong tatlong persona at ang kanilang ginagawa ay iba-iba. Ngunit nagkakaisa sila. Nagkakaisa siya sa mga gawain. Wala dito sa Bible na specifically na tatlong persona. But if we will, kung alamin natin ang konteksto ng Bible, naroon yan na lahat sila ay gumagawa. Ang Ama, ang siyang nagpaplano. Right? Ang anak, ang siyang gumagawa sa plano ng Ama. At ang banal na Espiritu, siya ang nag-implement kung ano ang ginagawa ng anak. Kaya nung ang anak ay bumalik na sa langit, sinong naiwan? Ang banal na Espiritu, dahil siya ang nagtuturo sa atin upang masunod natin ang kalooban ng anak. Di ba? Kaya nga, isang punto, isang verse na nagbibigay sa atin, nagpapatunay sa atin na ang anak at ama ay co-equal at eternal. Diba? So, titignan natin, kung titignan natin ang Genesis chapter 1 verse 1. Sinabi ng Genesis chapter 1 verse 1, God created the heaven and the earth. Ang Diyos, nilikha niya ang langit at ang lupa. Right? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Di ba? So, kung titignan natin sa New Testament, in John chapter 1 verse 1, naroon din na in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Ang tanong, sino itong Word na ito? Sino itong salitang ito? Na sanding nung paglikha, nung nilikha, in the beginning, nandoon din siya. Kaya masabi natin in verse 14, nasabi natin, ang salita ay nagkatawang tao. Siya ang minamahal ng Ama. Siya ang ating Panginoong Hesukristo. Na siyang nagkatawang tao, 100% at 100% na isang Diyos.